Happy Easter lahat. Salamat po tayo. May the Lord find us faithful. Amen. God has given us the Spirit of fear. God has given us the strength to obey. With power and sound mind, we love Thee and Spirit guide. Oh, be not ashamed of His way. May the Lord find us faithful. May His word be our banner and guide. May the Lord find us faithful. Every day do we live, do we die. Amen. Amen. No man that seeketh out the things of his life is a soldier who passes the test. Be faithful, be working, be running, be searching, His word for His will. May the Lord find us faithful. May His word be our banner and guide. May the Lord find us faithful. Every day do we live, do we die. Amen. Living or dying, may honor be thine. From this day life, we love and forgive. A life that is on fire, beyond the heart's desire. Be faithful from now to the grave. Amen. May the Lord find us faithful. May His word be our banner and guide. May the Lord find us faithful. Every day, every hour, every minute. Amen. Every day do we live, do we die. Amen. Amen. We're marching to Zion. Amen. Begin to go march. Amen. Come with the Lord and let the joy be known. Join in the song and sing the hope. Join in
내 내가 정사방 Every night, where my book in my was gone, where my book in my was gone. Together was a light, together was a light. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching about to Zion, the beautiful children of God. Tayo Amen. manalangin. Tayo po ay po, pigit po natin ating mata. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito Amen. na muling pinagkaloob po sa amin sa kabila Yes, po God. ng aming nararanasan na pandemic. Nariyan ka po, Panginoon, na laging nakasubaybay sa iyong mga anak Yes. na nananalig sa iyo, Panginoon. Amen. Salamat po sa mga pagkakataon na lagi ka pong nariyan po sa tabi namin. Yes, O God. Patuloy po kami sinusubaybayan upang maligtas sa anumang klase ng kapahamakan, Panginoon. Amen, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, sa lahat ng mga narito at sa lahat ng mga miyembro na hindi nakarating. Yes. Ikaw po ang mag-guide, magpala sa kanilang mga kanilang tahanan. Yes, O God. Sila po ay naka-online, nanonood. I-bless mo po ang bawat pamilya ng miyembro ng PCBC, Panginoon. Yes, O God. Salamat po ng marami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita sa oras na ito. I-bless mo po aming pastor, bigyan mo po siya ng sapat, Amen. karunungan na nagmumula sa iyo upang ipahayag ang iyong salita Yes, O God. na natarapat namin pakinggan, Panginoon. Salamat po ng marami at sa umagang ito, i-bless mo po ang aming second part ng aming worship Amen. service. Salamat po, Panginoon, at sa iyo po namin pinagkakatiwala, binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Maraming salamat po. Thank you so much. Aking kong kamag-anak na Siman, thank you so much for watching si Ronnie Kabuslay. Tagal na hindi tayo kita. So, thank you so much. Pwede na po kayo makakaupo at maraming salamat po. Sister Rio Cheng, Sir Erwin Marcelo, thank you so much. So, good morning po sa ating lahat, sa ating pong mga members online, si Sister Giselle Cabrera Mortes, thank you so much. Kindly regards to Brother Edison. Paki-regards na lang kay Brother Edison Sandigan. And reminders po sa ating pong monthly commitment sa Panginoon, ang ating pong first fruit, ating pong mission sa tithes, wala naman problema. So, paalala po sa ating mission ay pinadala ko na, Brad, dahil ang ating mission ay ipapadala na natin. Salamat sa ating mga kapatid. Sister Jusil, thank you so much. Okay. Salamat ng marami. Ha? Nakakatagal po ng jeep. Aba. Malasakal-asal sumayo. Okay. Ha? Matagal daw ba yung leave nito? Matagal. Sige lang. Diyan ka sa tabi ni Sister Joy para may hangin ka. Amen. Salamat. Sige lang, Sister. Salamat. Nakahabol ka. And sa ating pong project this year ay ma-aircon na ng church. Yeah. Pag-pray natin. Kapag may bigay lahat ng first fruit, ibili natin ng aircon. Okay lang po ba sa inyo aircon? Okay lang ba? O wag muna? Aircon natin. So, next project natin next year, kapag mabili natin ng aircon, ay yung solar na para po unlimited ng ating aircon. So, pag-pray natin, dahil walang imposible sa Panginoon, kailangan natin ipag-pray, panalangin, ang ating pong church at ang ating pandemic. Lahat po ng mga DepEd teachers, pag-pray natin, proteksyon na ng Diyos. Ating pong mga principals, no? Pag-pray natin dahil mga leaders sila. And of course, pag-pray natin ang ating mga Pangulo, ating pong binamahal na bansa,
Ipag-pray natin ang ating mga DOH, mga frontliners, mga sundalo, mga military, mga pulis, mga government officials. Mayroon po tayong membro na sa government, Brother Tony, secretary po ng barangay. So pag-pray natin na ingatan sila ng Diyos kasi palagi sila naka-duty. Ipanalangin po natin ang ating pong mga scholar na makapagtapos sa pag-aaral. At ipanalangin din po natin ang ating pong missionaries. Birthday ngayon ni Pastor Edgar Diaz sa Tacloban City. Happy 51st birthday, my Migo, the only Migo in southern part of Mindanao, Reverend Pastor Edgar M. Diaz. Salamat. Pagpalain ka ng Diyos. At saka be happy. Amen? And of course, sa lahat po ng mga PCPC members, good morning! And sa ating pong mga kamag-anak ko dyan sa Mindanao, no? Sa muli, kay si Ronnie, no? Kabuslay. Ako'y bata pa dyan, para hindi ko kasama si nanay. Nag-harvest pa kami ng mais. Minsan doon kami kumakain sa kanila. Amen? Miss ko na kayo dyan, mga kamag-anak ko, no? Mga pariente. Pasahin ni nanay. And of course, pag-pray po natin ang ating pong foreign mission, may padala natin. May padala, kaya bang magpadala? Di pa. Katapusan ng April. Okay po. Ang ating pong missionary sa Cambodia, Pastor and Mrs. Jennifer Cabanilla, Pastor Joselito Jojo Jurulan ng Cambodia and Vietnam border, and Pastor Raimundo Zakal ng ating pong Argentina, and of course Pastor Michael Pabillaran ng Thailand, and sa lokal, Pastor Paterno Cubay, Pastor Nicolas Robles, Pastor Timothy Edis Manya ng Home Church ko, at saka Pastor Felipe Lanza Senior and Pastor Felipe Lanza Junior, yung mag-ama kong anak sa pananampalataya. And wala na ba? Wala na. Pastor Sani Kahuan, munti ko nakalimutan, sa Indonesia. Pastor Sani Kahuan sa Indonesia. So ang ABC Clearinghouse, ipag-pray po natin. And of course, ang ating pong church, nawa managdagan pang lupa dito sa likod, at saka sa kabila po, pinag-pray ko po yan para sa house ng lahat namin ni Ma'am Gina. And sa likod po ay madagdagan pong lupa ng church para magkaroon tayo ng school, 4th story building. Depende sa Panginoon kung bibigay niya sa atin yan. Ang kailangan lang po natin ay pananampalataya at paghingi. Yun lang ang pangako ng Diyos. Ipag-pray nyo rin po, magkaroon din po kami ni Ma'am Gina ng house and lot at saka pick up na 4 wheels. Kasi yun na lang yung pinag-pray namin ngayon, na magkaroon ako ng sasakyan para po sa travel. Para kapag nagsimula ng gawain sa iba, pioneering, pero dito ako. Amen? Pag binigyan tayo ng Diyos ng worker, ako mag-pioneering, kung minsan isasama ko kayo. Pero pag linggo, nandito tayo. Amen? Yan pong prayer natin. Ipag-pray din po ninyo na makapasa ako sa LET. Ngayong September, pag-pray natin. No? Nawa, makapasa ako sa LET. Because I love teaching para ma-impart sa mga kabataan ang morality, ang good behavior, and relationship sa Diyos. Yan po ang ating pinag-pray. Pag-pray din po natin ang ating pong anniversary ngayong Mayo. Amen? Mag-anniversary tayo. Pag ilang taon na? 11, 12 na. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 12 years na. At the same time, month of May 12, ka 16 years na ba natin? Ka 17. 16. Okay po. 2012 kami kinasal, kaya maglalambing ako sa inyo. 2005 pala kami kinasal. Mahirap itong may gap na sa memory. So, ang aming anniversary ay isasabay na rin sa church anniversary. Kailangan natin mag-leksyon bago. Amen?
Mukhang ayaw na ng lechon ah. Ako gusto ko yan. Okay na po para Brother Tony, mag-lechon tayo? Yung bawal sa baboy, sa manok lang. Ay, gano'n? Opo. Napakamahal po ng baboy kahit maliit lang po. Nag-lechon po yung kapitbahay namin. Meron? Ay, kaya lang po, maliit lang po. Maliit? Maliit po, opo. Sige, pag-pray natin. Maliit pa. Okay. Gusto ko may lechon. Hindi na ako papayag na walang lechon. Amen ba? Lechong rabbit daw po. Lechong rabbit, pwede ba ma-lechon ang rabbit? Pwede? Pwede siguro. May oven pa naman ako dyan. Pag-pray po natin. So, lechon, kailangan natin lechon baboy. Tapos yung ibang menu, pag-usapan na natin dyan. At saka, ipag-pray natin kung sino ang mag-host, no? Nung last anniversary, sino bang nag-host? Kayo ni Brother Tony? Si Brother Tony. Okay. So, ngayon anniversary, Sister Rio, ikaw na. Amen? Kasama mo si Clarice at saka si yung Henson family. Mag-meeting kayo na apat. Okay? Henson family kayo ang host na, tinututuruan ko kayo, ha? Okay, mga lang, may mentor ko kayo. At saka, ano gagawin? Amen ba? Tapos, si Sister Rio, tapos si Henson family, kayo ang host ngayon. Sa sunod na taon, iba naman ang host. Hosting. Amen? Okay po. So, ika-12 years anniversary ng church. May lechon baboy tayo. At saka, pero social distancing pag kumain. Amen? Lagyan natin ng lamisa. Tapos, mag-upa tayo para lahat. Gusto ko, convenient kapag upo. Okay na po ba? Salamat. Bawat family isang lamisa. Mura lang yung lamisa, 300 lang. Amen? Pag may lamisa kayo sa bahay, dali nyo dito. Para wala kayong babayaran. Amen? Okay na po ba yung idea? Okay, salamat. So, tayo po magsita yung lahat at tayo, ay kadali lang. May birthday ba? Walang birthday. Tapos na lahat. Ha? 20 pa. Okay, wala tayong awitan ngayon. Anniversary, wala na rin. Kasi naawitan na natin si Brother Ronnie Cao and Sister Jamila Cao. Wala na. Okay po. Awit na tayo ng welcome song, Brother Mar. Sister, ikaw mo naman. Okay po. Let me mawit. Ready. Sing. Welcome to Busy. It's the church where you belong. Welcome to Busy. Where every heart will sing a song. Our message is from God's word. All Christ the living way. Busy, welcome you today. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka at nang makapiling pa. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus.
His Savior is here. Okay po, magandang umaga po at maraming salamat po sa inyong lahat. At pwede na po kayong makakaupo. At maraming salamat po. Nais po natin batiin ang ating mga kapatiran sa online. Sister Millie Manalastas, good morning. Nandiyan para siya sa kabila. And Brother Manuel, thank you so much. Nakabalik kayo. Brother Ron Maniquez. And abroad, no? Kasi pala, mga anak ni Brother Saging, John Francis Biolabi. Thank you so much for watching. May God bless you. And Ate Shirlita Dijos Flores, thank you so much. Sister Giselle Mortes, thank you so much. Sister Rio Ching, thank you so much. Sir Ronnie Kabuslay, salamat sa inyong panonood. Sir Erwin Marcelo, thank you so much for watching. And sa lahat po ng mga PCBC members, good morning po sa inyong lahat. Amen. Okay po, bago po tayo mangaral ng Word of God, makinig po tayo ng solo. Meron po ba at the cross dyan? May at the cross po ba dyan? Wala? At the cross. When my sun in darkness and shout His glory, when Christ the mighty make a light for man the great unseen. At the cross, where I bear so the light, and the burden of my heart rolled away, was there by faith I received my sight, and now I'm happy on the day. Amen. Salamat sa Diyos. Kung wala yung anak, yung ama. Amen. So, yung mga totoong singer, wala dito eh. Kaya kami mga backup singer lang. Amen. So, purihin ng Diyos. Ang importante, pag umawit ka, not for the glory of men, but for the glory of God. Amen. Ano mo yung magandang boses mo, hindi naman para sa kapurihan ng Diyos. Kaya mas maganda po para po sa kapurihan ng Diyos. Kaya once again, good morning to all of you. I am requesting all of you to please stand up and let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 15.
1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to 20. Kung nakita na po ninyo, say amen. Amen. I'm going to read in Filipino para lalong maunawaan. Sabi po dito sa Tagalog, ako ang 1 Corinthians po, chapter 15. I'm sorry po. John chapter 15 na buksan ko. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 20. Basahin ko po sa wikang Filipino. Ngayoy, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Verse number 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang aking namang tinanggap, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Verse number 4. At siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Verse number 5. At siya'y napakita kay Sipas at saka sa 12. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan, na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Verse number 7. Saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol, at saka huli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya sa akin. Verse number 9. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi na wala ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasakin. Verse number 11. Maging ako nga o sila, ay gayon ang aming ipinangangaral, at gayon ang inyong sinampalatayanan. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na maguli ng mga patay? Verse number 13. Datapwat kung walang pagkabuhay na maguli ng mga patay, ay hindi rin mga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang mga aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksiyan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Verse number 16. Sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay pawang nangapahamak. Kung sa buhay lamang na ito, tayo'y nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahahabag-habag. Datapwat,
si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng mga tutulong. Sa umagang ito, ang ating paksa, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa talata na aming binasa. Bigyan niyo po ako ng iyong wisdom upang maipangaral ng matuwid at malinaw ang Biblia. Bigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman. Nawa ang banal na Espiritu Santo ang siyang magbigay sa amin ng wisdom upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Linisin niyo po ang aming mga puso. Patawad po sa aming mga kalikuan, mga kasalanan, mga maruming pag-iisip. Pagpalain niyo pong mensahe, pagpalain niyo pong lahat ng mga PCBC members, lahat po ng mga kapatiran sa online, lahat po ng mga kaibigan at mga kasama sa trabaho. Ang aking pong panalangin na maging pagpapala ang mensahe sa umagang ito. At patawad po sa aming mga kasalanan at pinapatawad din po namin ang sinuman ang nagkakasala sa amin. At samahan niyo po kami sa sandaling ito. Balutin niyo po kami ng iyong mahal na dugo at padalhan niyo po kami ng mga guardian angel to surround us. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Maraming salamat po at pwede na po kayo makakaupo. Mga minamahal at mga kapatid, ang 1 Corinthians chapter 15 ay kilala as the Great Resurrection chapter. The whole structure of Christianity rests on the foundation of the resurrection of Jesus Christ. Tandaan natin yan. A Christ is a disappointing Christ. What Jesus Christ did on the cross only has significance because He did not stay in the tomb. Mga kapatid, ang pinakamalaga, ang kamatayan ni Kristo sa krus, at siya po ay pinako sa krus para po sa ating katubusan, para po sa ating kaligtasan. At ang kagandahan po, ang kahalagaan ng kanyang kamatayan ay hindi po siya nanatili sa libingan. Amen? Kaya pasalamat po tayo sa Biblia. Kaya mapalad ang mga Kristiyano na may hawak na Biblia. Mas maganda kapag nangangaral ang tagapagpangaral, hawak mo ang Biblia para hindi po tayo madaya. Amen? Parang sa eskwelahan, pag nagtuturo ang guro, dapat mayroon pong module ang mga estudyante at mayroon pong textbook. Amen? Baka kung ano-ano na yung tinuturo ng teacher, wala pa sa textbook. Bawal yun sa DepEd. Kaya po mga minamahal at mga kapatid, ibinigay ang Biblia para po saliksikin, siyasatin ng mga mananampalataya. Kung ang ipinangaral ng pastor o ipinangaral ng mga ngaral ay totoo o hindi. Hindi po pwede yung dadamputin lang yung kapiraso. Mas maganda yung buong chapter o kaya mas maganda yung buong Biblia. Binabasa po talaga natin. Mga kapatid, bawal dagdagan at bawal bawasan ang Biblia. What the Bible says, it is the Word of God. Kaya, sinabi po ng Biblia, kung anong sinabi ng Biblia, yan po ang ating paniwalaan. Kasi po, ang Biblia is the Word of God. Kaya po mga kapatid at mga minamahal, at ang makaunawa lamang ng Biblia ay kung mayroon kang banal na espiritu sa puso. Sabi po ng isang eunuko sa Acts chapter 8, verse 35 to 39, paano pagkaunawa ko kung walang nagpapaliwanag sa akin? Kaya umakyat si Filipi at tinanong ang eunuko, thou understandest thou? Naunawaan mo ba ang iyong binabasa? Ang sagot ng eunuko, hindi ako makaunawa unless kung walang magpapaliwanag sa akin. So to make a long story short, sumampalataya ang isang eunuko na sekretary ng isang Queen of Candace at pagkatapos yan, naniwala siya kay Jesucristo na si Jesucristo ay totoong anak ng Diyos. Kaya po si eunuko
ay sumunod kagad sa tubig ng bautismo. Amen? Kaya po mga minamahal, number 1, the prominence of the resurrection. Yan ang number 1. The prominence of the resurrection. Pakikita natin dyan mga kapatid, pakiclick mo na Ma'am Gina. So, there is not a gospel without the resurrection. Wala po gospel kung walang pagkamuling pagkabuhay. What is gospel? Gospel means good news. Amen? Magandang balita. So, hindi mo matawag na magandang balita kung walang pagkabuhay muli. Without the resurrection, the good news of the gospel would be bad news. Kaya kung hindi po ipinanganak si Kristo, ang good news, bad news. Christ arose is the victory of the gospel. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 7, 15, verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Sinabi ni Pablo kung ano ang tinanggap ko na katotohanan, kung ano po ang aking tinanggap na aral, na turo ay aking ibahagi sa inyo. Sabi niya na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Alam niyo po, folks, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapwa mananampalataya, mga members, why Jesus died on the cross? Jesus died on the cross para sa ating kasalanan. Kasi ang tao makasalanan ayon po sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya pag sinabi mong wala kang kasalanan, hipokrito ka. Mga minamahal at mga kapatid, Jesus died on the cross 2021 years ago. Jesus died on the cross. Dapat ito malaman ng mga tao na matay si Jesucristo, hindi siya nagpakamatay kung hindi namatay siya. Kasi kung nagpakamatay siya, suicidal yan. Tama? Kaya siya po'y pinatay, siya po'y namatay para sa ating mga kasalanan. Ayon sa kasulatan, verse 4, at siya'y nilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw, ayon sa mga kasulatan. Mga kapatid, siya po inilibing, hindi po sa sinunog, hindi po sa ginkremate, hindi po sa sinunog, kung hindi inilibing. At muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Yan po ang the prominence of the resurrection, mga minamahal. The resurrection of Jesus Christ presents man with eternal salvation. Kaya ang makapagliligtas sa atin walang iba kung hindi si Jesucristo lamang. Hindi po makapagliligtas ang reliyon. Ma'am Gina, balik po, hindi patapos po. Ayan. Hindi po ang makapagliligtas sa atin ng reliyon. Ang makapagliligtas ay walang iba kung hindi si Jesucristo. Ang sabi sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Si Jesus ang daan, siya ang only way, siya ang truth, at siya yung life. And then sabi sa John 10 verse 9, I am the door. If any man enter in, sabi say, siya ang pintuan. Hindi po yan literal na pintuan. Ibig sabihin, by faith, siya ang pintuan. At sinabi po sa Ephesians 2:8, for by grace are ye saved, through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Mga minamahal, mga kapatid, ang grace na dyan, walang iba, Titus chapter 2, verse 11, and the grace of God that appeared to all men, bringeth salvation. Ang grace of God, walang iba, kung hindi si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang way, the only way, siya ang truth, siya ang life, siya ang Savior. Wala nang iba. Kaya po mga kapatid, kung hindi siya muling nabuhay, walang kabuluhan ang ating, hindi tayo makakatanggap ng kaligtasan. Hindi natin matatamo ang kaligtasan. It is impossible to overestimate the importance of the resurrection of Jesus Christ from the. Let us note 4 things about this salvation that has its foundation on the resurrection of Jesus Christ from. Number 1. Tingnan natin.
His was actual Christ died. Ang pinaka-actual na nangyari, si Kristo namatay. Amen? We are not saved by the declaration of Christ, but by His, mga kapatid, sa Kanyang kamatayan. Kaya, ang kailangan ng tao, sumampalataya ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas, na si Kristo lamang ang tagapagligtas, walang iba. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Clear. Sumampalataya ka sa pangalan ni Jesucristo at ikaw ay maliligtas. Sinabi sa Biblia. Hindi mo na kailangan gumawa ng kamanggawa. Kung hindi, sumampalataya ka kay Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. Kasi pag hindi ka sumampalataya sa Kanya, tandaan natin si Jesucristo lamang ang namatay sa cross para sa pagtubos sa ating mga kasalanan. At inilibig siya, pagkaraan ng 3 araw, muling nabuhay. Kaya Christ died. Yan ang number 1. His was actual. Christ died. We are not saved by the declaration of Christ, but by His, mga kapatid, sa Kanyang kamatayan. Kaya po, walang dahilan na hindi tayo lumapit sa Kanya. Siya lamang ang ating pag-asa. Siya lamang ang ating kapayapaan. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 12, siya lang ang makapagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Wala nang iba. Ang mundong ito ay puno ng kadiliman. Halos sa mga tao kurap. Kahit sa DepEd kurap. Kahit sa gobyerno kurap. Pero mas pasalamat tayo, mayroong mga tunay na mananampalataya, tunay na Kristiyano na nakaupo pa sa gobyerno na nakikipagbuno sa korupsyon. Amen? Kaya po mga kapatid, sabi ni Paul sa Ephesians 6:12, for we are not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against power. Kasi ang mga taong nakaupo sa posisyon na walang Panginoon, walang respeto sa mga subordinate, wala silang puso sa kanilang mga nasasakupan. Ang kanilang iniisip kung paano lang makapagkurap. Amen? Kaya tayo mga mananampalataya, gawin na natin ang trabaho natin. Amen? We need to be honest. We ought to be God rather than man. Huwag natin silang gayahin. Sabi sa Romans 12:2, tingnan nyo po magugulat kayo sa Romans chapter 12, verse 2. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kung kurap yung leader, sundin mo lang yung trabaho mo, huwag mo gawin yung ginagawa niyang kasalanan. Kung nagiinom siya ng alak, bahala sa buhay niya. Kung naninigarilyo siya, bahala sa buhay niya. Pagkabutihan, para sa birthday, kain na ng kanin, kain na! Pero pag inuman, hindi ako iinom. Pag sigarilyo, hindi na ako sisigarilyo. Bakit? At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya po mga kapatid, pag may barkada, may kasamaan sa trabaho, trabaho! Pero pagdating sa kasamaan, huwag ka na sumunod. Pagdating sa dance, bahala na sa buhay nila. Bakit? Wala ba yan sa DepEd order na lahat ng teacher magsayaw? Wala naman sa DepEd order na lahat ng teacher, pag nag-inom yung principal, inom ka rin? Wala! Ang tinatawag doon, ang sundin mo, yung pagtuturo. Amen? Yung module. Anong laman ng module? Yun ay tuturo mo. Wala sa module ang pag-inom at ang pagsugal. Wala. Naintindihan niyo po mga minamahal? Pwede tayo magtrabaho sa gobyerno. Pero nagdidepende sa umuupo sa gobyerno. Pag ang boss mo ay maraming asawa, huwag mo siyang gayahin. Basta ikaw isa lang. Amen? Magpakahirap pag maraming asawa. Tapos sweldo mo, 20,000 na, 5 asawa mo. Nako! 20,000 divided 20. Ilan na lang? 4,000 na lang. Patay kang bata ka. Kaya sabi ng Panginoon, isa lang ang nilikha sa buhay ni Adan, si Eva. Amen? Kaya, mapalad ang totoong Kristiyano.
Kaya po mga minamahal at mga kapatid, nakita natin ang kahalagahan ng kaligtasan natin. Ang makapagbago lang ng buhay natin ay walang iba kundi si Jesucristo. Number 2, His was sacrificial. Ang pagsakripisyo ng kanyang buhay para sa ating kasalanan. He died on the cross. Hindi niya iniisip ang kanyang kapakanan, kundi iniisip ni Jesucristo ang kapakanan ng mga mamamayan, ang taong mamamayan, ang kanyang nilikha, lahat ng mga tao. He died. He sacrificed for us. Binuwis niya ang kanyang buhay. Ayon po sa Revelation 1:5, binayaran niya na kanyang mahal na dugo. At ayon po sa Revelation chapter 5 verse 9, lahat ng angkan, lahat ng salita, lahat ng lahi, lahat ng iba't ibang klaseng tao, tinubos niya sa Diyos sa pamagitan ng kanyang dugo. Kaya wala pong discrimination sa Diyos. Cebuano ka man, Ilonggo ka, Muslim, Tagalog, Bulakinyo, Kapampangan, kung tayo ay sumampalataya kay Kristo, we are equal in the sight of God. Walang mababa, walang mataas. Walang maitim, walang maputi. Walang mataba, walang payat. Walang gwapo, walang pangit. Ang sabi sa Psalms 139 verse 14, lahat tayo nilikha ng Diyos, wonderful. Meaning, beautiful. Tapos discriminate mo yung mga Bisaya. Naku po, mas marami ang naglilingkod sa Panginoon ng mga pastor, ng mga Bisaya, ng mga Ilonggo. Kaya pasalamat tayo. Mayroon tayong Panginoong Hesus. Ayon po sa Ephesians chapter 12, tinanggal niya ang pader. Tinanggal niya ang discrimination. Kaya ang tao, kahit anong lahi ka, basta mayroon kang Kristo sa puso, si Kristo lamang ang makapagbago sa atin, wala nang iba. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are become new. Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Napakaliwanag. Nung ako'y hindi ko pa kilala ang Panginoon, pag ninakaw yung manok ko, gaganti ako, nanakawin mo yung manok mo. Amen? Pag sinuntok mo ako, traduin kita. Kasi hindi kita, siyempre matangkad ka, hindi ko kaya. Ikaw ka ng tradurin ko. Takbo. Pero nung tinanggap ko si Jesucristo, August 20, 1989, doon ang nagbagong buhay ko. Nag-stop na ako sa pag-inom ng alak, hindi na ako nanigarilyo. Kasi, sabi po sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21, hindi makapasok ang mga gumagawa ng ganong bagay sa langit. Hindi po. Ano sinabi sa Biblia? Basahin natin, baka akala nyo, hindi totoo. Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Galatians chapter 5 verse 19. At ang hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, hindi pwede makapasok sa langit mo. Pagsampa sa Diyos-Diyosan, hindi pwede makapasok sa langit. Pangkukulang, itong mga salamangkiro, babaylan, hindi makapasok sa langit yan. Mga pagtataniman ng galit, hindi pwede yan. Kapag Kristiyano ka na dapat, pag nag-away kayo, huwag na palubugan ng araw. Sabi sa Ephesians chapter 4, verse 26, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Pwede ka nang magalit, huwag magkasala. Pag magalit ka, huwag ka nang magmura. Amen? Kapag may kasalanan siya, pwede magalit, pero huwag mong palubugan ng araw. Ngayon, pinatawad mo na siya, humingi ka ng sorry, at kung hindi ka na pinatawad, bahala sa buhay niya. Makatulog ka. Basta ikaw, nagpakumbaba ka, humingi ka ng tawad. Sino hindi makatulog? Yung siya na hindi makapagpatawad. Amen? Kaya, dapat, pag nagkasala, humingi ka ng tawad. Si President Duterte nga, humingi ng tawad. Sabi niya, sorry. Siyempre, yung iba naman mga mayabang ayaw mag-sorry. Kasi leader daw. Mali! Ang tama po, kahit gaano magkakataas ang posisyon mo, mas
mababa tayo kumpara sa anghel. Mas mababa tayo kaysa Diyos. Amen? Kaya po mga kapatid, kahit gaano ka taas ang marating mo, magpakumbaba ka. Tingnan mo po si Manny Pacquiao, magpapakumbaba. Ang sabi ng Diyos, ang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. Amen? Kung gaano kataas yung posisyon mo, gano'n din kataas ang bagsak. Kaya mga minamahal at mga kapatid, hindi yan makapasok sa langit. Mga pagtatalo, yan, matindi kahirap ito. Kunting bagay, talo. Kunting bagay, debate. Mga paninibugho, walang kabuluhan na paninibugho. Mga pagkakaalitan, away-away. Alam mo, ako lang inaaway. Hindi ako marunong mangaway. Kaya pag inaaway ka, sige, tahimik ka lang. Sumagot ka lang. Pero huwag ka lang magkamali sa pagsagot. Hindi naman masama kung nagsalita. Amen? Kapag inapi ka, sabihin mo lang yung tama para makorek sila. Kaya mga kapatid, mga pagkakakampi-kampihan, ako! Grupo-grupo, kakampi-kampi. Ang mga Bisaya, kampi-kampi. Tagalog, kampi-kampi. Bulakinyo, kampi-kampi. Kapampangan, kampi-kampi. Alam mo nangyari may nangyari po sa Muntinlupa. Lalo mga presyo, nag-away. Kampi-kampi ang mga waray, kampi-kampi ang Ilonggo. Ang natira na lang, isang waray, isang Ilonggo. Nag-away na lang yung dalawa, hindi nakapagpatayan kaya pareho magaling sa karate. Sabi ng waray, sabi ng Ilonggo, huwag na tayo, dalawa na lang tayo natira. Pag napatay mo ko, wala ka nang kasama, malungkot ka na. Sabi naman ng waray, human. So natira na lang, kaya sabi ng mga pulis, ang pinakamatapang daw, Ilonggo at waray. Kasi napatunayan niya sa Muntinlupa. True to life story yan. Amen? Kaya ako, bilang Ilonggo, talagang matapang ng dugo ko. Kaya pasalamat ako sa Diyos. Ayoko yung inaapi ako. Basta nasa kapwiran ako at nasa tama ako, sasabihin ko. Sabi ni Pablo, therefore am I become your enemy because I tell you the truth. Mga minamahal, mga kapatid, ako, mapagmahal ako. Pero pag inaaway mo na ako, kakausapin kita, prangkahin kita. Hindi na dapat magkasama kayo sa trabaho. Bakit kayo nag-away-away? Iba yung mga seaman sa barko, nilalaglag yung iba. Tapos sasabihin niya, nahulog mo! Hindi ka nahulog, tinulak! Amen? Kaya brother Jaime, mag-ingat ka. Kaya mga minamahal, mga kapatid, pagkakasama mong Diyos, huwag kang matakot. Proteksyonan ka ng Diyos. Amen? Ano pa? Pagkaalitan, pagkakapi-kapihan, mga pagkabahagi, naku, magkawatak-watak, mga hidwang pananampalataya. Itong mga hidwang pananampalataya, sabi ng mga matatanda, pag may namatay, na hindi na binyagan yung bata, kailangan ipapahakbangin mo sa kabaong. Naku po, alam nyo na ito, huwag kayong magpadaya sa mga tradisyon na hindi tama. Amen? Para hindi mamahakbang, pagkabagong panganak, after 3 weeks, ididikit mo na. Amen? Naintindihan? Kaya po mga minamahal, mga kapatid, nandito. Kaya tayo ay tinubos ni Kristo sa ganitong mga kasalanan. Lahat ng kasalanan na ito, binayaran na ni Kristo. Mga hidwang pananampalataya, yung mga pamahiin, paggabi, nag-ihig sa saging, huwag ka mag-ihig, baka mahiya mo na yung kanto. Naku po, hindi totoo yun. Tapos pag araw ng Friday, nagligo ka, lalo 13, Friday the 13, malas. Mga kapatid, kahit anong araw, pag si Kristo ay nasa buhay mo, lahat ng araw, buinas. Ibig sabihin, wala namang buinas at malas eh. Ang tawag doon, pagpapala at biyaya ng Diyos. Amen. Lahat ng araw, espesyal. Unang linggo, espesyal yan. Ikalawang linggo, espesyal sa Diyos. Pangatlo, espesyal. Pangapat, espesyal. Panglima, espesyal. Lahat po espesyal para sa Panginoon. Kaya po mga kapatid, ito pa, sinabi sa verse 21, last verse. Mga kapanghilian, mga paglalasing, ayan,
Yung mga paglalasing, sige, alak pamuro. Mga kalayawan, ayan, disco! Disco, di buo kalimutan. Sayaw, disco sa lahat. Grabe. Matindi yung disco noong unang panahon. Yung sa mga Ilonggo. Grabe ang aming disco magdamag hanggang alas 3 ng madaling araw. Tapos, ang perfume, yung X7, yung para kahit mapawisan ka, mabango pa rin. Matinding sayaw hanggang alas 3 ng madaling araw. Tapos magsamba, 2 oras lang, ayaw. Pero pag sa kasamaan, gustong-gusto kahit magdamag. Tama po ba? Kaya, yung mga paglalasing, nandito yan. Ang sabi sa Biblia, kaya Brad, pag tinanggap na natin ang Panginoon, huwag na tayo mag-inom ng alak. Mga kalayawan, yun, kung saan yung disco, kung saan kalayawan, disco, sabungan, kung saan, basta kalayawan. Huwag na tayo. Amen? Kalayawan, disco, paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito, ay aking ipinapaunang ipalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Wala tayong magagawa dito. Kung gusto mo ng langit, kung gusto mo kapasok sa langit, tigilan mo ng paglalasing. Amen? Tigilan na natin yung kalayawan. Kaya nag-uusap kami ni Brother Tony nung nag-abroad siya. Alam mo kung Kristiyano ka, nag-abroad ka, huwag tayo magsiayon sa kanila. Ako marami na akong kasama sa trabaho. Ginom sila, hindi na ako nila pinipilit. Yun lang, hindi kanila kinuklose. Kasi ayaw mo sa kanila. Hindi naman, kinakaibigan ko pa rin sila. Ang ayaw ko lang yung inuman. Amen? Pero pagkainan, kasama niyo ako dyan. Ang bihira. Masarap yung litsong baboy. Masarap yung litsong manok. Amen? Pag inuman, soft drink lang akin. Pero pag alak na, inyo na lang yan. Tama? Oh, kaya salamat sa Diyos. So, nag-sacrifice ang Panginoon para sa inuman, para sa paglalasing, lahat ng kasing kasalanan, para sa mga hidwang paniniwala. Tinubos na tayo ng Panginoon dyan. Huwag na tayo magpapanatili dyan. Magbagong buhay na tayo. Amen? Okay, this was scriptural. Ibig sabihin, according to the scripture, ayon sa Biblia, namatay si Kristo. Number 4, this was predetermined and pre-written event. It was not an afterthought, but a forethought. Ibig sabihin, before the foundation of the world, nakaplano na si Kristo Jesus ay mamatay sa cross para sa ating kaligtasan. Amen? Next month din na. Kasi 2 points lang. Ayan, Jesus died for our sins. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Purihin ng Diyos. Yan. Si Kristo Jesus muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Next po. Christ died that the gospel history. Yan. Ang history ng gospel, si Kristo ay namatay sa cross. Para sa ating kasalanan, at si Kristo ay muling nabuhay. Yun ang ating tagumpay. Kaya may pag-asa tayo. Kung hindi si Kristo muling nabuhay, walang kwenta ang ating pagsamba. Walang kwenta ang ating pagbigay ng first fruit. Wala yan. Walang kwenta ang ating pag-sacrifice, pagbibigay ng ikapo. Wala yan. Kung hindi si Kristo Jesus muling nabuhay. Bakit ba ako magpastor? Dapat mag-artista na lang ako. Kung gusto kong yumaman, amen? Pinukuha ko dati mag-artista, ayoko lang. Kasi sabi ng Panginoon, magpastor ka. Kung hindi si Kristo Jesus na muling nabuhay, bakit ako magpakahirap dito? Amen? Tapos kung minsan may natatamaan, magagalit pa. Pero ako natutuwa ako pag may nangangaral na yung gusto ko yung pangaral na yung to the max. Kung ano sinasabi ng Biblia, yun lang. Huwag natin bawasan. Huwag natin, kasi mananagot tayo sa Diyos eh. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ito biro eh. Kaya Brother Tony, pag natuloy kami ni Brother Mar na September kasal na Sabado-Linggo, maiwan ka dito. Wala akong magawa eh. Ikaw tayo mangaral dito eh. Tapos
Mangaral pa rin ako doon. Gusto ko na magpahinga. Kahit saan ako mapunta, ako na mangaral. Naku po. Salamat sa Diyos. Hindi ko talaga gusto magpastor. Gusto ng Diyos ko. Kaya, pasalamat din ako sa Panginoon kahit paano. Nakapagtrabaho ko sa DepEd. Marami naging kaibigan. At marami din na nagkaroon ng misunderstanding. Pero hindi ako nagtapanim ng galit. Kasi sabi ng Panginoon, pag nagalit ka, pwede, pero wag lang ka magkasala. Wag kang magmura. Ayun. Pagkatapos, mag-iik ka ng tawad at magpatawad. Para ikaw ay makatulog ng main. Para ang Diyos ay matutuwa sa iyo. Alam niyo po, ang nagpapala sa atin walang iba kundi ang Panginoon. Masaya na ako na makapaglilingkod sa Diyos. Inuuna namin ang Diyos. Kasi hindi ko unahin ang Diyos. Nahiya ako na magpatayo ng magandang bahay tapos ang simbahan pangit. Kilala niyo naman ako. Amen. Kahit naka-tricycle lang ako, kahit sira-sira yung tricycle ko, I am not ashamed. Hindi ako nahiya. Yung iba dyan, ang ganda ng kotse, ang ganda ng bahay, pero ang simbahan, butas-butas. Ayaw ang klaseng pananampalataya yan. Kaya naniwala ako, bibigyan ako ng Diyos ng magandang sasakyan sa tamang panahon. Amen? Naniwala ako dyan. Ang gusto ko nga lahat ng mga membro di kotse na eh. Totoo. Gusto ko si Brother Tony, pero sabi ko, huwag mo na. Kasi hindi tayo pwede na makabili yan. Pero huwag mo na. Huwag lang kalimutan na tayo sa first fruit. Alam niyo po mga kapatid, pag naging millionaire si Brother Tony, makabili na rin ako kasi malaki-laki na rin ang taxi. Totoo yan! Totoo! Pag yumaman na kayo at nag-tithes kayo, 10% yun eh. Sa Diyos yun eh. Kanino ibibigay ng Diyos? Siyempre sa pastor. Amen po? Kaya, ako natutuwa talaga ako kay Brother Tony. Sa mga Hinson family, sa inyong mga members, natutuwa ako sa inyo. Nakikita ko ang inyong pananampalataya lumalago. Grabe, nakapanindig palahin po. Amen? Iba talaga pag ang pananampalataya. Si Sister Joseph, salamat sa Diyos. Imagine mo, ang layo nyo nung matagal nung may jeep. Pero nakahabol ka pangalawang service. Amen? Praise the Lord for that. Alam niyo po, mga minamahal, mga kapatid, ang lupang ito, iwanan natin to. Hindi tayo manatili forever dito. Kaya pag may blessing ka, ibigay mo ng maaga sa Diyos ang parte niya para ma-enjoy naman ng pastor ang parte niya. Kaya sabi ng Panginoon dyan do not delay to send your first fruit and your tithes. Mababasa natin yan sa Biblia. Kasi pag dinili mo raw, magugutom ang kanyang lingkod. Amen? Alam niyo po, nagpipray ako, kung dumami ng membro, gusto ko, yung aking attention, nasa inyo na lahat. Kaya pagpasensya nyo na kung pansamantalay, nagtatrabaho pa ako. Amen po? Pero ang puso ko, talagang salamat po ako sa Diyos. Yung pagmamahal ko sa membro, sa family, sa gawain, hindi nawawala. Kahit gaano ka busy, kahit hanggang alas 10 ng gabi, nagdi-discipleship pa. Kung minsan nag-iikam na ako. Pero, hindi ako nagsisisi. I am happy. Masaya ako. One time, nung birthday ni Wayne, si Mrs. nagiga, hindi niya kaya, nagpuyat siya sa paghahanda ng MOV, tapos milk siya, validate siya, may validator. Validator. Ngayon, nagpuyat kami, kakahanda ng mga papers. Higa siya, dahil hindi ko na kaya mapunta sa birthday. Pero, salamat sa Diyos. Ako, parang hindi ko talaga kaya na magdala ng take home. Pero pag may nagbibigay, nakakaya naman na hindi mo tatanggapin. No? Pero salamat sa nagbigay. Nag-expect naman ako. Kasi, pag hindi ko kasama yung anak ko at mga misis, sana may magpadala. Siyempre naawa ako sa kanila, parang hindi ako kakain. Ayaw kong kainin. Kita po, Brad, parang kunti lang kain ko. Kasi sobrang kusog yung tangali na yun. Bumili ako ng fried chicken. Sabi ko,
Matindi ang daming pagkain. Mati mo pandemic, pero makikita mo yung pagpapala ng Panginoon. Amen? Naalala ko yung birthday ni Janelle, ang daming handa. Kaya purihin talaga ang Diyos. Matutuwa talaga ako na mayroon naligtas sa isang kaluluwa doon. Amen? Para sa akin, ang mahalaga kasi sa akin na makapaglingkod ako sa Panginoon sa pamagitan ng birthday, kasal, at saka yung pangangaral, tapos Bible study, discipleship, at saka yung trabaho, kung anong pinagbigay sa akin ng gobyerno, gampanan ko yung trabaho ko. Amen? Kung ano na yung kaya ko. Pero salamat ko ako na mabait naman yung aking mga kasamahan sa trabaho at naunawaan na ako at naiintindihan na ako'y busy. Pero pagdating sa immediate na mga gawain, talagang ginagampanan ko yung trabaho ko kasi nahihiya ako. Kasi magiging impotent ka pag hindi mo kaya. Delikado yun. Yes, hindi pwede yung, kaya pag nag-aaral, huwag kayo magpatumpik-tumpik sa pag-aaral. Kasi pagdating sa trabaho, kailangan, pagdating sa trabaho, huwag mong asa sa kasama mo. Kasi na-stress din sila. Pwede magtulungan. Kaya, mga minamahal at mga kapatid, pasalamat po tayo na si Kristo Jesus namatay para sa atin. Hindi tayo qualify sa langit kasi makasalanan tayo. Ngunit, purihin ng Diyos, namatay si Kristo, inilibing, pagkaraan ng 3 araw, muling nabuhay. Amen? Pangalawa, Ma'am Gina, the evidence, ito na, pangalawa na ito. Dalawa lang tayo papunto ngayon, no? Ang ebidensya ng pagkabuhay ni Kristo. Sinabi po na ang pagkabuhay ni Kristo ang pinaka mainam na patutuon ng katotohanan sa kasaysayan. Na kung saan there is a more documentary evidence for the resurrection of Christ. Maraming mga ebidensya, mga document kaysa pananalo ng Britain by Julius Caesar. Na natalo ni Julius Caesar yung iba't ibang sa kasaysayan, walang nakakatalo sa resurrection. Kaibang resurrection kaysa yung nagtatagumpay si Julius Caesar sa gira. He was seen, states Paul 4 times in verses. 4 times sinabi ni Paul, these numerous witnesses could not have all been guilty. Alam mo sa kulong sa husgado, mayroon ka ng witness, 2 o 3, panalo ka na. Amen? 2, 3, panalo ka. Pag isa, hindi ka pa manalo yan. Pero kung mayroon kang more than 2 witnesses, mananalo ka sa korte. At tapos yung witnesses ko nagkaka-isa, yung statement nila, panalo ka. Kaya, napakadaming patuto. So, simulan natin. Ma'am Gina? Sige pa. Okay po. Yan ang ebidensya. Yung libingan, pinagulong ng anghel yung bato. Alam niyo po ba yung bato ay pababa? Ang pagbukas ay patulak pataas. Kaya nga, hindi kayang pagugulungin ng mga babae ni Mary Magdalena at saka ni Martha. Nag-uusap sila. Sino kaya ang magpapagulong ng bato para makapasok tayo, para pababanguhan natin ang Panginoon? Pagdating, malayo pala nakita nila. Nagulat sila, bukas na. Ang akala nila, ang Panginoon, ninakaw. Pagpasok nila, nandiyan ang anghel. 2 anghel. Ang isang anghel na sa uluhan, ang isang anghel na sa paanan. Tapos umiiyak si Mary. Sabi ng anghel, bakit ka umiiyak? Wala siya dito kasi muling nabuhay. Nagulat sila. At nagugunita nila at naalaala ang sinabi ng Panginoon na siya'y mamamatay at pagkatapos ng 3 araw na sa ililibing, pagkatapos niyan ay muling mabuhay. Na alaala nila. Tapos sabi ng anghel, tumakbo ka! Sunduin mo si Pedro! Pagdating doon, sabi niya, Pedro, Juan, ang Panginoong Isus, muling nabuhay! Tumakbo si Juan! Napakabilis ni Juan kasi si Pedro may edad na. Pagdating sa libingan, si Juan, mayroon itong may edad na. Pagdating ni Juan, nagsilip-silip pa siya, naninilip pa. Totoo ba ito? Pagdating ni Pedro, wala. Diretso si Pedro. Yung sinasabi na, nahuli na una.
Pagdating ni Pedro, diretso! Si Juan niya, pagdating niya, sandali lang. Baka hindi totoo. Kailangan mo ng patunayan natin. Pagdating ni Pedro, wala, diretso na yan. Naku po, pagdating doon, sabi ng anghel, Pedro, pumunta kayo sa bundok ng Olivo, sa sinabi ng Panginoon, kay doon ang Panginoon. Naku! Tapos sa daan, the road of Emmaus, ang Panginoon, ang akala nila, hardinero, kinausap sila ni Jesus. Sabi niya, napaka-matindi talaga pangyayari. Pinatay nilang inosente. Sabi naman ni Jesus, sino ba yun? Hindi mo talaga alam? Hindi ka ba taga rito? Bakit hindi mo alam? Maya-maya, binuksan na kanilang mga mata. Ay, Panginoon, kayo po pala! Mga kapatid at mga minamahal, grabe talaga ang ebidensya ng pagkabuhay ni Kristo. Hanggang ngayon, sinisira ito ng iba't ibang religion na si Kristo daw ay hindi totoong nabuhay. Eh, ang Biblia nakapatotoo. Ang sabi ng mga saserdote sa mga bantay, sabi niya, totoo, nanginig talaga kami. Sabi ng mga saserdote, o ito pera huwag kayong magsabi na muling nabuhay si Kristo. Sabihin niyo lang, ninakaw na kanyang mga alagad. Kaya hanggang ngayon, mayroon talagang mga sikta, mayroong grupo na hindi naniwala na si Kristo muling nabuhay. Amen? Kasi, dahil sa pera. Kaya maraming mga ngaral ngayon, dahil sa pera, ay talagang kinukontra nila ang doktrina ni Kristo na si Kristo ay muling nabuhay. Mga kapatid, kahit sinong archaeologist na patunayan nila na si Kristo ay muling nabuhay, nakita ang krus ni Kristo, nakita ang kanyang libingan. Amen? Ay ang Biblia, number 1 na nagpatotoo. Next, Ma'am Gina. Alam mo, marami nakakita sa kanya. Verse 5, ang nakakita sa kanya, mga kaibigan niya. 1 Corinthians chapter 15, verse number 5. Maganda yung sundan yung Biblia kasi tatapusin natin to. 2 punto lang yan. Number 5. Kung ang sinuman, 1 Corinthians, bakit Juan chapter 15 na naman to? Unang Korinto chapter 15, verse 5. At siya ay napakita kay Sipas at saka sa 12. Imagine mo yan? Sino si Sipas? Kaibigan niya. Yan ang mga 12. Nakita siya ng mga kaibigan niya, nagpakita siya. Pagkatapos ng 3 araw, nakita siya ni Sipas at nakita siya ng 12. Verse 6, nakita siya ng mga matapat. Verse 6, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Pinatunayan ni Pablo. Sabi niya, nakita siya ng kanyang mga matapat na mga tagasunod. Number 3, nakita siya ng kanyang family. Sino yung family niya? Yung kanyang half-brother na si James. Verse 7, tsaka napakita kay Santiago, si James, at saka sa lahat ng mga apostol. Nagpakita sa kay Santiago, si James the Less, ang the first bishop of Jerusalem. Amen? Half-brother niya, anak ni Mary, sa ibang, anak ni Mary, sa ibang asawa, kasi si Joseph. Ano na? Kaya tinawag siya, anak ni Mary at saka ni Joseph. Kasi po, si Mary at saka si Joseph ay nagkaanak. Maliban kay Jesus. Gusto niyong patunayan? Mark chapter 6, verse 3. Akala ng iba, walang anak si Mary. Ang akala ng iba, si Mary, virgin pa. Mark chapter 6, verse 3. Pagkatapos si Jesus ipinanganak, ay nagkaanak si Mary. Sino anak niya? Mark chapter 6, verse 3. Hindi baga ito ang anluwagi? Hindi ba ito ang karpintero? Ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago? Amen? O, kapatid ni Santiago. Sino pa? May kapatid pa siyang iba. At ni Usi, at ni Judas, at ni Simon. At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae. At siya'y kinatitisura nila. May mga kapatid pa si Jesus na mga babae. Half-sister. Kasi si Jesus, hindi anak ni Usi. Anak lang siya ni Mary sa pagkatao. Kaya si Jesus, sa pagkatao, walang tatay. Sapagkat Diyos, walang nanay.
Naintindihan po natin? Amen. Bakit walang nanay? May anak siya ng Diyos. Naglilim ang banal na espiritu. Nabuntis si Mary. Kaya banal ang laman ng kanyang tiyan. Right. Amen? Kaya ang puno ng biyaya, hindi si Mary, kundi si Jesus. Yes. Ang full of grace and truth is not Mary, but Jesus. Saan makikita? John chapter 1, verse 17. Ang akala ng iba, Mary full of grace. No! Mary is not full of grace, but Jesus is full of grace and truth. John chapter 1, verse 17. Napakaliwanag po, mga minamahal at mga kapatid. John chapter 1, verse 17. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises at ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay nagsinating sa pamamagitan ni Kristo. O sino ang full of grace, ang full of truth? Si Jesus, hindi si Mary. Amen? Amen? Pakaliwanag. Kaya pasalamat tayo. Nakita siya ng kanyang family. Ni James. Totoo! Nabuhay ang aking kapatid na tagapagligtas. Si Jesus. Nagulat si James. Nakita siya. Alam mo si Tomas, ikawalong araw pa siya nakakita kasi nagdadalawang isip siya eh. Sabi niya, ikaw ba talaga yan? Kung hindi ako maniniwala, kung hindi ko makita yung butas sa iyong mga kamay at sa iyong tagiliran at sa iyong paa. Sabi ni Jesus, oh. Kaya sabi ni Tomas, Panginoon at Diyos ko! Kaya naniwala si Tomas na si Jesus Diyos. Amen? Kasi anak siya ng Diyos, kaya Diyos si Jesus. Kaya pasalamat po tayo. James, who was ordinarily a skeptic, was a powerful and convincing witness to the resurrection of Jesus. Kaya si James, siya ang pinaka-first bishop of Jerusalem. Mga minamahal at mga kapatid. Kaya, salamat sa Diyos. Number 4, he was seen by his followers. Verse 7, chapter 15, B. Sabi doon, sa lahat ng mga apostol. Followers na yan. Ilan na lang apostol? 11. Kasi si Judas patay na. Nakawa? Di ba nagpatiwakal si Judas, nagpakamatay, lumabas pa kanyang bituka. Grabe. Matay siya. Nag-suicide, kaya si Judas iniligtas. Ano po? Hindi lamang po yan ang ebidensya. Over a period of 40 days, pagkatapos ng 40 days, between his resurrection and his ascension, yung sa gitna ng kanyang pagkabuhay at ng kanyang pagkaakyat, Jesus appeared to all the apostles on the other times that are not specified. John 21:14. Tingnan natin. Kasi po, napakaganda itong mensahe na ito. The evidence. John chapter 21, verse number 14. Sabi mo sa Biblia, John chapter 21, verse 14, ito'y ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y magbangon sa mga patay. Third time. Ika-third time. Kasi una napakita sa kay Mary. Kaya gusto talang galawin ni Mary. Sabi ni Jesus, touch me not. Kaya yun ang isinulat ni Rosie Rizal. Nuli mitangiri means touch me not. Amen? Kaya po mga mahal, mga kapatid, talagang ganun ang katotohanan. No? Pangatlong bisis. And then, he was seen by his foe. Kita sa ng kanyang mga kaway. Mga kaway niya, nakita siya. Sabi ng mga kaway niya, totoo nga. Ang problema, pagdating doon, binayaran. O, tingnan natin. 1 Corinthians chapter 15, 8 to 11. Datapwat, tatanggapin ay, iba na naman ito Acts, 1 Corinthians chapter 15, verse 8. At sa kahulihan, tulad sa isang ipinanganak, sa di kapanahunan, ay nagpakita naman siya sa akin. Sinong kaway niya? Si Pablo. Nagpakita sa kay Pablo. Sabi ni Pablo, hindi ako dapat na maging apostol kasi pinag-uusig ko ang iglesia ng Diyos. Amen? Kaya nahiya si Paul. Grabe si Paul. Ang matinding kaway ni Jesus si Paul at ang church.
Na-encounter niya ang Panginoon. Kaya, si Paul ang patunay na totoo na si Kristo ay muli nabuhay pa. Kasi kung hindi siya naniwala, sabi niya, sino ka? Sabi niya, ako si Jesus. Sabi ni Pablo, di ba patay ka na? Patay niya ako, pero namuling na buhay. Gagawin kitang alagad. Hindi. Imagine mo yan, ginawa siyang alagad. Sige po! O, dati, kaaway, nagiging kaibigan. Kaya, ang tao mayroong pagbabago. Ang makapagbago lang ng buhay natin ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesus. Kung dati hindi ka naniwala na si Kristo Diyos, maniwala ka na! Si Kristo Diyos talaga. Amen? Marami hindi naniwala. Sa John chapter 8, binato siya. Verse 40, the following verses, pagbasahin mo lahat yan, binato siya. Sabi niya, bakit niya ako binabato? Na hindi ka namin binabato dahil sa ganito, sa pamumusong. Kundi, ikaw ang tao ay ginagawa mong sariling Diyos ka. O, pag binasa mo lahat yun, bakit sa binato ng mga Udyo? Kasi hindi naniwala ang Udyo na si Kristo Diyos. Amen? O, kaya pag hindi ka naniwala kay Kristo Diyos na Diyos, katulad ni Pablo, maniwala ka na. Katulad ni Pablo, tatanggapin ka ng Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Nakita ko na mga kaway niya. Ituloy mo ang mga tatapusin na natin, no? Hindi pa, kasi personal lang yan. Salamat sa Diyos. Anong konklusyon natin? Ito ang konklusyon natin, yung sinasabi ko kanina. Kung si Kristo na ating ipinapangaral ay nabuhay sa mga patay, ha? At kung walang pagkabuhay, walang kwenta, hindi din mabubuhay si Kristo. At kung si Kristo hindi nabuhay, ang pangangaral ay walang kabuluhan, is vain. Amen? Walang kabuluhan. At ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan din. Oo! At ito, nakita namin na kami nagiging sinungaling sa Diyos. At aming pinatunayan na siya'y binuhay ng Diyos, si Jesucristo. At kung hindi siya nabuhay, walang kwenta ang inyong pagsamba. Walang kwenta ang inyong paglingkod. Walang kwenta ang inyong pabalik-balik sa simbahan. Bakit pa tayo magsamba? Dahil muling nabuhay si Kristo, kaya may kabuluhan ang ating pagpagutom sa simbahan. Amen? Iba nga, kahit sa bungan, kahit gutom na. Sige, sampo na! Samputi! Kahit antok na, pag sa diskuha, basta nandiyan na yung crush, hindi na papagod. Kahit gutom na, handa magpagutom. Pero pwede na tayo umuwi para di kayo magutom. Amen? Magsitayo po tayo. Salamat sa Diyos. Tayo po'y manalangin habang nagkatugtog ang pagkat. Ipikit natin ang aming mga mata. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito. Maraming salamat po sa katotohanan, the prominence of Christ's resurrection and the evidence of Christ's resurrection. Maraming salamat po sa Biblia, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 up to 20. Maraming salamat po sa banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at sa inyong katapatan sa aming buhay. Kami po'y makasalanan, kayo po'y namatay sa cross para sa aming kasalanan. Kami po'y hindi karapat-dapat. Ngunit salamat, nagiging karapat-dapat kami nung kami nagsisi ng aming mga kasalanan, sumampalataya sa inyo, at tinanggap po kayo na aming Panginoon at tagapagligtas. Mga kapatid, purihin ang Diyos at pasalamatan natin siya. Mayroong kabuluhan ang ating pangangaral, mayroong kabuluhan ang ating pagsamba, mayroong kabuluhan ang ating pagsakripisyo, mayroong kabuluhan ang ating paglilingkod sa Diyos. Mayroong kabuluhan ang ating pananampalataya dahil si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kaya kailangan ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay na sila po'y maglingkod sa Diyos, magbalik loob sa Diyos, at maniwala na si Kristo Jesus ay Diyos. Si Jesucristo ay muling nabuhay. Siya ang ating pag-asa, siya ang ating tagapagligtas. At salamat po, Panginoong Diyos, sa katotohanan ito. Sa mga kapatiran, bigyan ko kayo ng time kung saan man kayo nakatayo, lumuhod kayo, at pagpasalamat na si Jesucristo ay muling nabuhay at ang kanyang pagkabuhay, iyan ang ating tagumpay. Panginoong Diyos, salamat po
yan ang iyong ipanalangin. Andin dugtungan nyo na lang. I will give you 1 minute to 3 minutes to pray para magpasalamat sa Diyos. Salamat po sa katutunan. Pinupuri ko namin kayo po. Maraming salamat po. Tawain ko po lahat ng kapatid ko, pamangkin, na sila po yung naligtas. Kilala sa inyo bilang Panginoon at kapatid ko Diyos. Maraming salamat sa pangalan ko Jesus. Amen. Dakilang Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa katotohanan na ito. Buksan niyo ang aming mga kaisipan, aming paniwalaan ang Biblia, ang iyong salita. Maraming salamat po sa the prominence of Christ's resurrection and the evidences of Christ's resurrection. Salamat po sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ang pangangaral ng iyong salita ay mayroong kabuluhan. Ang aming pananampalataya ay mayroong kabuluhan. Ang aming pagpapagal, pag-sacrifice ng aming salapi para sa inyong gawain ay mayroong kabuluhan. At mayroon po itong kaakibat na pagpapala kapag inuna namin kayo ayon po sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, unto you. Panginoong Diyos, salamat po. I pray to all PCBC members, please continue to bless them. Tulungan niyo po lahat po ng mga PCBC members dito po sa San Miguel, Bulacan, sa Manalastas family, Henson family, Villanueva family, Manikis family, Sandigan family, Serna family, Tadio family, Social family, Hironaga family, Flores family, Paboya family, Chin family, Tolin family, Magpayo family, Subito family, Fernando family, Abdul Bari family, Kalumba family, Sabanal family. Dalangin ko rin po, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga kapatid ko. Si Ate Shirlita, ang aming panganay sa Mikawayan. Pagpray mo kanyang mga anak, mga apo. Bigyan niyo po siya ng lakas. Salamat sa kanyang pagsubaybay sa online. Salamat sa kanyang buhay. Siya ang panganay. Salamat na dala ko siya sa inyo. Tulungan niyo po siya madala niya ang kanyang mga anak at mga apo na maglilingkod sa inyo. Si Alberto, tulungan mo rin po sa Mikawayan, kanyang asawa, ang kanyang anak at si Uni. Mga kapatid ko sa Mindanao. Kuya Hugo, si Anita, si Ate Wilma, si Ate Wina, si Kuya Alfredo Flores Jr., mga anak ni Kuya Cornelio, Kuya Abundio, Ate Bida. Huwag niyo po silang pababayaan. Yung Ate Maya, tulungan mo rin po silang pagbabayan. Mga kapatid na namin sa abroad. Si Rocio Cubing Pan Flores Del Rosario, Sister Joy Alba Romeo sa Canada, si Japet at si Jared sa Taiwan. Ang panalangin ko po, lahat ng pamangkin ko maligtas, makakilala sa inyo. Walang kabuluhan ang aming salapi kung hindi po kayong muling nabuhay. At ganoon din po si Sister Millie Manalatas, Preacher Juma, si Nora sa Valenzuela. Patnubayan mo rin po sila.
Dalangin ko po, pagpalain niyo po lahat po ng mga kapatiran dito sa church. Mga kapatiran namin sa online, mga kaibigan, pagpalain mo rin po si Sir Erwin Marcelo, ang kanyang family, ang kanyang kalusugan. Si Brother JP Manuel, sasakay na siya sa barko ngayong buwan. Ingatan niyo po siya, pagpapalain. Si Rio Ching, i-bless mo ang kanyang sinapupunan, ang kanyang pagbubuntis. At dalangin ko po ang kanyang mister na makasama niya sa paglilingkod. Tulungan niyo rin po ang kanyang mga anak, si Mariel sa Kasimubo. Si Sister Melia, i-bless mo rin po doon sa kanyang bahay. Si Sister Jeannie, mataas ang kanyang dugo. Mawa po kayo. Pagpalain niyo po siya. Huwag niyo po silang pababayaan. Pagpalain niyo po kami. Binabalik po namin sa inyong papuri at pasasalamat. Sa matamis na pangalan po ng Jesus. Lahat po magsabi na Amen. Mga kapatid, para po sa ating tithes and offering, Brother Tuli, ikaw na mag-pray. Tayo po tayo. Para po sa ating tithes and offering. Tayo po yung po, ikita ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat po muli sa oras na ito na pinagkaloob po sa amin. Salamat po sa nakaraang worship service, sa iyong mensahe na tumimo sa aming mga puso, Panginoon. Alam ko po na i-bless mo po ang bawat isa at kayo din po ang mga nasa kanilang tahanan, Panginoon. I-bless mo rin po sila. Sa umagang ito, pagpalain mo po ang aming tithes and offering. Pagpalain mo po ang lahat ng miyembro na magkakaloob, Panginoon. Salamat po ng marami. Sa iyo po papuri po sa salamat. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen! Para po sa ating huling awit, Brother Mal. Everyone say Amen. Amen. Victory in Jesus. Pass the deer. Mas maganda yan. Ayan. Pass the deer. Ayan. Nakaka-bless siya. Amen. Amen.
wisdom. Your love, our darling, your journey, one of my life. You are my strength, my shield. You are made my spirit yield. Your love are my heart, inside and I long to walk singing. Amen. Kaya maganda. Amen? Tuwing closing song, yung naawitin natin. Amen? Amen. Nagiging paborito ko na yung awit ito. Tayo po'y mag-pray. Our most and Heavenly Father, thank you so much for having with us since this 8:30 a.m. at this moment. Thank you for the guidance of the Holy Spirit. Thank you so much for the wisdom you have given to me and to all the members and to all the Christians who are watching online. I'm praying, O God, that you are going to continue to bless us, especially for this coming Lent exam. Please help me to pass the forthcoming Lent exam. Nawa matuloy ngayong September. Tulungan niyo po, Panginoong Diyos, ang aming gobyerno, ang aming presidente, mga government officials, lalong-lalo na po sa DepEd. Bigyan mo sila ng wisdom kung paano po mapaganda upang ang education ay tuloy-tuloy para po sa mga kabataan ng mga Pilipino sa aming bansa. Upang sila po ay mamuno na mayroong takot sa inyo sa aming bansa. Kayo pong nagtatag ng family at ng bansa at ng iglesia. Salamat po sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Tulungan niyo po kaming lahat na maging matapat sa paglilingkod sa inyo, sa pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Samahan niyo po kami sa aming paghiwalay, sa aming pag-uwi, at sa lahat po ng mga mananampalataya sa kanilang mga tahanan. Ipadama mo sa kanilang mga puso ang kagalakan at katuwaan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan po ni Jesus. Lahat po magsabi ng Amen. Maraming salamat po. And God bless. Pakitulungan na lang natin yung mga upuan. Pakipatong. Binabati po natin mga kapatiran natin sa online. Brother Edison Sandigan. Si Sister Melanie. Si Ma'am Melanie Binaventura Cardinosa. Thank you so much. And Sister Milen Manalaktas. Sister Ligaya Joy Ikala Pilago, kamag-anak ni Mrs. Si Brother JP Manuel, thank you so much. Brother Ronilio Maniquez. John Francis Bio Labi, thank you so much. Ate Shirlita de Dios Flores, thank you. Mr. Giselle Cabrera Mortis, thank you so much. Kamag-anak ko, Brother Ronnie Kabuslay. Sister Rio Ching, Sir Erwin, thank you so much for watching. At dito po sa kabilang kamera,